Thank you po, Pastor. Muli, hello. At ang bagong dumalo uli. Praise God. Sige po. Ang umaga pong muli sa inyong lahat. Ay muli nagkakatipon-tipon dito upang muli mag-aral ng kanyang mga salita. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay nasabi na ni Pastor, yung choice, pagpapasya. Kung ano mga pagpapasya natin sa buhay, mga desisyon natin tungkol sa paggawa ng mga desisyon. Ang pagpapasya ay isa sa pinakamahirap po na gawain o parte ng ating buhay dahil dito tayo pumipili ng kung ano ang gusto natin, di po ba? Ang pagpili na ating ginawa ay maaring makasama o makabuti sa atin. Dalawa lang po yan, makasama o makabuti. Kaya kung tayo ay pipili, ay tiyakin natin kung ang mga ito ba ay makabubuti o gusto lang natin ito. Gusto lang natin ito para Hello. Yun. Dalawa lang po yan. Yung makasama o makabuti yung mga pagpapasya natin. Kaya nga po kung tayo ay pipili, ay tiyakin natin kung ito ba nga ba ay makabubuti o makakasama sa atin. Ang pagpapasya natin sa buhay ay nakadepende sa ating sarili. Nasa atin kung tatahak ba tayo sa mabuti o masamang landas. Kaya mahalaga na matuto tayong magpasya para magdulot ito ng magandang epekto sa atin at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung magpapasya tayo ay pag-isipan po natin ito ng mabuti at iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Kung tayo ay bubuo ng mabuting pasya, ito po ay magdudulot ng kapakinabangan sa ating sarili. Tutulong ito na maging matagumpay ang gagawin natin dahil po naaayon ito sa ating isip. Gayon din, ang mabuting pasya ay nakakaapekto rin po sa kapwa natin, lalo na kung sila ay sangkot din dito. At natututo tayo na mag-isip muna at makagaya ng matatalinong desisyon sa buhay natin. Magiging handa rin tayo sa susunod na mga sitwasyon kung sakali na kailangan ulit nating magpasya. Kaya po, tandaan natin na gumawa at matuto tayong magpasya ng maayos. Tiyak na magdudulot ito ng kabutihan sa buhay natin at mahuhubog tayo sa tama. Sanayin natin na magdesisyon sa nararapat at huwag padalos-dalos. At higit sa lahat, ay hingin po natin ang gabay ng Diyos sa isinasagawa nating mga pagpapasya. Ang panalangin po ang pinakamabisang paraan na maaaring gawin upang ganap na maging malinaw kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? At kung tayo ay nakapagpasya ng tama, kailangan po ito ay may pagbabago sa ating buhay. Ito nga po nakalagay dito. At ang mga pasyang kinakailangan po ang ating title sa araw na ito, Panginoon, sa araw na ito na ating pag-aaralan. Pakiano po sa pagbabago. Yan. Ang pagbabago po, ito po ang bukang bibig ng karamihan sa mga tao tuwing magsisimula ang bagong taon. At ito po ay dapat lamang sapagkat ang buhay ay hindi dinisenyo ng Diyos na mananatili sa isang lugar at isang hitsura lamang. Lahat ng nilikhang may buhay ay nagbabago. Ang dating mga bata, ngayon ay matanda na. Ang dating mga bago, ngayon ay luma na.
Hindi po masama ang pagbabago kung ito ay tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nararapat lamang sa lahat at lalong higit sa mga Kristiyano na at nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Iniaatas ang pagbabago sa ating mga mananampalataya sapagkat nais tayong iwangis ng lubos ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, maitatanong natin, kung bakit sa mga ang turing sa sarili ay Kristiyano, ay mayroong mga nababago at natutulad sa Panginoon at mayroon namang tila hindi nagbabago at kung minsan ay nalalayo pa sa gayong wangis. Sige po, ating pong suriin ito at magsimula tayo sa pagbasa sa Juan 14, talatang 21 hanggang 24. Ang sabi po dito ay, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa Kanyang mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Amen. So ano nga po ba ang mga pasyang kinakailangan gawin natin upang tayo ay mabago tungo sa Kanyang wangis? Ayan. Una po, pagpasyahan natin kung sino ang higit na iibigin. Lubha pong napakapayak o simple po ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus at ng Biblia tungkol sa pag-ibig sa Kanya at sa Ama. Dahil dito, walang sukat ipagtaka sa mga inuugali at ginagawa ng bawat isa sa mga kanya-kanyang buhay. Hindi ito hiwaga na kailangan pa ng pagsasaliksik o matiim na pag-iisip. Ang ating mga buhay ay salamin palagi ng pag-ibig ng puso o kawalan nito. Ating pong suriin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig at puso. Ayan po. Mga pagtatangi sa pag-ibig at puso. Una po, kung nasaan ang kayamanan, naroon din ang puso. Sabi po yan sa Matthew 6, verse 19 to 23. Sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yan po. Ang sinasabing kayamanan dito ay maari pong tumutukoy sa pera, mga pag-aari, at anumang material na bagay na pinahahalagahan natin. At araw-araw ay meron tayong mga desisyong ginagawa tungkol sa pera o kayamanan. Lahat ng tao ay nag-iipon ng kayamanan. Yung iba po ay naghahanap pa lang. Yung iba po ay nagpaparami pa. May dalawa po tayong pagpipilian kung saan natin ilalagay ang ating kayamanan. Sinabi po ni Jesus na dalawa ang maaring lagyan ng kayamanan natin. Saan po? Ang isa ay dito sa mundo para sa ating pansariling interes at para sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ang isa naman po ay sa langit, mga bagay na para sa Diyos, sa Kanyang kaharian, at ayon sa Kanyang layunin. Ang utos niya ay mag-ipon tayo ng kayamanan sa tamang lugar. At ang tamang lugar na yon ay saan po? Sa langit. Huwag sa mga bagay na pansarili, kundi sa mga bagay na para sa Diyos. Huwag sa mga bagay na makapagpalaganap ng kasalanan at kasamaan, kundi sa makakapagpalaganap ng mabuting balita at katwiran.
Huwag sa mga bagay na pansamantala lang, kundi sa mga bagay na pangwalang hanggan. Huwag sa mga bagay na ayon sa sarili lang nating kagustuhan o ambisyon, kundi sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Alam po ng Panginoon na mas makakabuti sa atin ang pag-iipon ng kayamanan sa langit sa halip na sa lupa. Bakit po niya nasabi ito? Dito po sa mundo kasi ang mga damit, di ba, at pera ay pwedeng kainin o sirain ng mga insekto at hindi na po pwedeng pakinabangan. Kung di man kaya ng insekto dahil sa gawa ito sa metal o bakal, pwede naman po itong sirain ng kalawang at mawalan ito ng halaga. Kahit itago man ito ng mabuti at protektahan, pwede rin po itong manakaw. Di po ba? Hawak mo na, ninanakaw pa nga, hinahabulot pa eh. Pero kahit po ngayong panahon natin na advance na po ang technology at kayang-kayang ingatan ang kayamanan para hindi mawala, tandaan po nating mawawala din ang lahat ng ito dahil mamamatay din tayo. Hindi po natin madadala ang mga ito sa ating kamatayan. Amen po? Sabi nga po, money is not bad, but money is not God either. Amen po? Hindi po masama ang pera. Ang masama po ay ginagawa nating Diyos ang pera. Ang pera at mga material na bagay na pag-aari natin ay hindi masama na dapat iwasan. Ngunit hindi rin ito Diyos na dapat sambahin. Isa lang po ang Diyos at isa lang ang Panginoon. Ang pera at paggamit nito ay mabuti kung gagamitin po para sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos po dito ay sinabi pa sa verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, nabi po yan dyan, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ito po ang dahilan kung bakit dapat tayo magpasya o piliin ang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kung saan natin inilalagay ang ating kayamanan. Totoo po na ang pinaglalagyan natin ng ating kayamanan, pinagkakagastusan at pinag-iipunan ay nagpapakita kung ano ang nasa puso natin. Ito ay nagpapakita kung ano ang mga bagay na mahalaga sa atin, kung ano ang sinasamba natin, at nagpapakita ito kung ano ang mga pangarap natin. Yung mga nais natin, yung mga pinakamimiti natin. Hindi natin pwedeng sabihin na sana dalawa ang puso ko. Di po ba? Kasi isa lang po yan. Isa lang po ang puso natin. Kaya magpasya po tayo ng tamang paglalagyan ng ating kayamanan. Dito ba sa lupa o doon sa langit? Magpasya po tayo. At sinasabi po rin po dito, walang puwang sa puso ng tao ang dalawang pag-ibig. Sabi po yan sa Matthew 6:24-33. Pero babasahin, mahaba po yan, kaya babasahin lang natin yung 24. Sabi po dito, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Dito po sa verse 24 ay pinamimili ulit tayo ng Panginoon. Diyos ba o kayamanan? Diyos ba o pera? Sabi ko nga po, hindi po masama ang pera at mga material na bagay. Sa tulo lang po ay kailangan natin ng pera, di po ba? Kailangan natin ng pera sa pang-araw-araw nating buhay. Kailangan natin ito para makabili ng pagkain, pambayad sa mga gastusin, pambayad sa mga bills, puhunan sa mga negosyo. Marami pa pong iba. Pero kung ito ang nagiging Diyos natin, kung ito ang nagdidikta ng ating mga pangarap, gahan natin,
ito po ay nagiging masama at karibal ng Diyos. Tingnan niyo po yung Amerika. Di pa ba napakayaman nila? Saan po sila nag-i-invest? Nag-i-invest sila sa mga armas. Biro mo, magkano ang isang aircraft carrier, yung Gerald Ford? Ilang billion dollar yon? $14 billion. Magkano mga fifth generation fighter jet nila? $300 million. Magkano yung stealth bomber nila? Yung moderno? $1 billion. At ilang pirasong meron silang ganito? Di po ba? Gusto nila, sila ang sambahin kasi ng buong mundo. Sila ang, kaya nila ginagawa ito. Namumuhunan sila. Saan? Sa giyera. Pag may giyera bansa, tuwan-tuwa sila. Pag may magyegiyera, tuwan-tuwa sila. Bakit po? Binibenta sa kanila, bumibili sa kanila. Ganun po ang ginagawa ng Amerika, maging ng Russia, maging ng China. Sila po ang mga superpowers dito sa mundo. At sila ang gusto maging Diyos natin dito sa mundo. Amen po? Materialism is idolatry. Di po ba? Ang relasyon natin sa Diyos ay dapat exclusive relationship. Ibig sabihin, kung siya ang ating Diyos, dapat siya lang ang ating Diyos. Kung siya ang ating Panginoon, ay dapat siya lang ang ating Panginoon. Kung siya ang ating pagsasambahin at paglilingkuran, ay dapat siya lang ang ating paglilingkuran at sasambahin. Wala na pong iba. Inuulit ko po na ang relationship natin sa Diyos ay exclusive. May mga relationship kasing hindi exclusive. Halimbawa, pwedeng dalawa ang employer natin. Di po ba? Basta, nagtatrabaho tayo na magkaiba sa oras. Uso nga po ito sa Amerika, yung tinatawag na part-time job. Pagkatapos ng isang trabaho dito, 3 oras ka lang, lipat ka sa kabila, 2 oras, lipat ka sa kabila. Ganun po ang ginagawa sa Amerika, yung mga part-time job. Yung pa tinatawag na hindi exclusive na relationship. Pwede rin po maging 10 o marami kang kaibigan. Wala pong masama doon. Mas maraming kaibigan, mas masaya. Di po ba, mga kabataan? Mas maraming barkada, mas masaya. Pero hindi pwedeng dalawa ang asawa mo. Exclusive po yun eh. Yung relation ng asawa, mag-asawa, exclusive po yun. Hindi pwedeng dalawang asawa mo. Bigamy, ang tawag po doon. Ganon din po ang relationship natin sa Panginoon. Exclusive din. Dahil kung hindi, idolatry po yun. Kaya nga po, imposibleng ibigin natin ang Diyos ng buong puso kung mahal din natin ang pera. Kung nakatuon tayo sa ating pera at kayamanan, ay lalayo po ang relasyon natin sa Diyos. Pero kung matututo naman tayong isakripisyo ang pera at handang magbigay generously sa mga nangangailangan, sa misyon, sa ministeryo, ang puso naman natin ay mapapalapit sa Diyos. Halimbawa po, sobrang busy din natin sa trabaho, panay overtime natin kahit araw ng linggo. Ano po ang nangyayari? Napapabayaan natin ang pagsamba sa Diyos. Kaya nga po, ay kailangan nating magpasyang gumawa ng desisyon sa pera o sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ano pa po? Ang pag-ibig sa Diyos ay tugon lamang sa kanyang nauna ng pag-ibig sa atin. Sabi po yan sa 1 John 4, verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin ang siyang pinakapapangyarihang impluensya dito sa mundo. Ang Diyos mismo ang nabigay sa atin ng magandang halimbawa kung paano tayo mag-iibigan sa isa't isa. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang anak upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa madaling sabi, tayo ay dapat mag-ibigan sa isa't isa kahit na mayroon na tayong pagkukulang sa isa't isa. Hindi kailangan mawala ang mga kapintasan ng ating mga kapatiran bago natin sila ibigin. Sapagkat ang Diyos mismo ay napakita sa kanya sa atin ng kanyang pag-ibig nung siya ay makasalanan pa, nung tayo ay makasalanan pa. Kaugnay sa katotohanan yan ay ang pagpapatawad. Tayo po ay pinatawag ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Bakit po? Dahil tayo ay iniibig niya. Kaya nga po kung tayo ay mag-iibigan sa isa't isa, ay dapat din tayong magpatawaran sa isa't isa. Ano ibig sabihin ng mapagpatawad? Ang ibig sabihin nito, kalimutan ang nagawang atin ng ating. Kung tayo man ay nasaktan. Hello. Ang ibig sabihin nito ay kalimutan kung ano ang nagawang masama sa ng ating kapatid o kung tayo man ay nasaktan ng ating kapatid. Yun po pagpapatawad. Kalimutan po yun. Hindi lamang sa pagpapatawaran nakikita ang pag-iibigan sa isa't isa. Ito rin ay nakikita sa pagtutulungan sa isa't isa. Paano tayo magtutulungan sa isa't isa? Una, alamin po natin kung ano ang pangangailangan ng ating kapatid. Di po ba? Alamin natin kung anong pangangailangan niya. Pangalawa, panalangin natin ang isa't isa ayon sa kanyang pangangailangan. Lahat po tayo may pangangailangan. Kaya ang pinakamabisang paraan ng pagtutulungan ay ang panalangin para sa isa't isa. At pangatlo po, kung kaya nating mag-abot ng physical man o material na tulong, gawin po natin ito. Amen? Tandaan po natin na ang ginagawa natin sa ating kapatid. Kanino natin ito ginagawa? Ginagawa natin ito para sa Diyos. Kaugnay pa rin po sa pagtutulungan ay ang pagbibigayan. Ang mga Kristiyanong nag-iibigan sa isa't isa ay nagbibigayan. May mga Kristiyano po kasing masayang nagbibigay sa iglesia. Ngunit maramot naman sa kapatiran. Ano po ang dahilan? Ang dahilan ng ganitong kaisipan? Ang dahilan po ay ang maling pananaw na kapag nagbibigay daw sila sa iglesia, ay ibinabalik daw ito ng Diyos sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Di po ba? Ganun po ang kaisipan ng mga nagbibigay sa iglesia pero hindi sa maramot naman sa mga kapatid. Yung isa naman, ano daw ang mapapala niya pag nagbigay siya sa isang kapatid? Ibabalik daw ba ng kanyang kapatid na ito ng siksik, liglig at umaapaw sa kanya? Yun po. Wala po ang pag-ibig sa ganitong uri ng kaisipan. Kaya nga po, ang pagbibigay mula sa puso sa isang kapatid nangangailangan ay isang kapahayagan
ng pagsunod sa utos ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. At panghuli, ang pag-iibigan sa isa't isa ay nangangahulugan ng pagtanggap sa isa't isa. Anuman siya o sino man siya, siya ay tatanggapin natin dahil sa pag-ibig. Kung paano tayo tinanggap ng Diyos, ay ganun din dapat nating tanggapin ang ating mga kapatiran, anuman ang kalagayan nila sa buhay. Amen? Kaya nga po sinasabi sa verse 20, ang nagsasabing iniibig ko sa Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Hindi po buya. Wala. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Maliwanag po yan. Mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos at ito ang tanda ng tunay ng mga tagasunod ni Kristo. Kapag taglay natin ang pag-ibig sa isa't isa, ay mas makikilala ng iba na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga po, pagpasyan nating ibigin ang isa't isa upang tayo mabago tungo sa wangis ni Kristo. Amen? At last po, yung pag-ibig natin sa Panginoong Hesus ay pinatitibayan ng ating kagustuhang sumunod sa Kanya at sa Kanya mga iniuutos. Ito po yung scripture text natin, yung binasa natin, yung binasa ko po kanina. Sinasabi po dito na sa tekstong ito, na ang sukatan ng tunay na nagmamahal sa Diyos ay yung tumutupad at sumusunod sa utos ng Panginoong Hesus. Dapat, ang pagsunod na yon ay maluwag sa puso. Hindi napipilitan lamang. Hindi dinadaan sa pagsisimba lamang, sa pag-aatin sa mga Bible study, kundi po yung nakikita sa pamumuhay natin na sumusunod sa kanyang kalooban. Dapat malinaw po sa ating mga kaisipan na magpasya tayo na sumunod sa utos ng Panginoong Hesus. Sinabi rin niya na ang umiibig sa Kanya ay umiibig din sa Ama at iibigin din ng Panginoon ang umiibig sa Ama at ang Panginoong Hesus ay magpapakilala sa atin. Paano magpapakilala sa atin ang Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng mga pabor na ginagawa niya, sa pagbibigyan niya mga pangangailangan natin, sa pag-iingat sa atin, sa pagpapagaling sa ating mga karamdaman, sa kalakasan at karunungang patuloy niyang binibigay sa atin kapag tayo'y nanghihina. Tandaan po natin na ang lahat ng meron tayo, saan po galing? Sa Kanya po, galing po sa Diyos yan. Magpapakilala siya na siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At magpapakilala siya sa atin na siya ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. At nangako rin po siya na siya at ang Ama ay mananahan at mananatili sa atin kung tayo ay tutupad o susunod sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam naman po natin na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay isa. Kaya habang nasa lupa tayo, ay ang banal na Espiritu ang kasama natin dito. Siya ang ipinangako ng Panginoon Hesus na magiging katulong natin sa ating paghayo, magbibigay sa atin ng karunungan sa ating mga pagtuturo ng kanyang mga salita. Bago po umakyat ang Panginoong Hesus. Yun po ang banal na Espiritu. Yun po ang pinababa niya dito upang maging katulong natin. Sasamahan niya po niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po ang patibay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? At ang pangalawang puntos po ay kung ang pasyang kinakailangan gawin natin upang tayo ay mabago tungo sa kanyang wangis, pagpasyan kung alin ang higit na
pagtutuunan ng isip. Kung sa puso nagbubuod ang ating pag-ibig, sa isip naman nakakatha ang mga pamamaraan at mga paggawa sa buhay. Hindi maaaring paghiwalayin ito. Nagkakaroon ng pingkian at digmaan ng puso at isip ng tao kapag hindi na bago at naturuan ng isip na sumusunod sa puso. Nawawalan ng saysay ang pagbabagong puso kung hindi naman magbabago rin ang isip. Ito ang dahilan kung bakit kailangang baguhin hindi lamang ang iniibig ng ating mga puso, kundi ang nilalaman at tinutuunan rin naman ng ating mga isip. Ayan po. Ano ang dapat na baguhin sa isip? Una, magpanibagong isip sa halip na umayon lamang sa pag-iisip ng mundo. Basahin po natin sa Roma 12, 1-5. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialan ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa gagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman na kahit tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Dito po ay pinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma na ihandog ang kanilang sarili sa Diyos. Hindi bilang handog sa altar, kundi bilang isang buhay na handog. Ang pakahulugan po ng salitang handog ay anumang bagay na itinalaga at ipinagkaloob sa Diyos. Para sa mga Kristiyano o na kay Kristo na, sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kumpletong paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Kailangan po tayong magpasakop sa Kanya bilang instrumento ng katwiran. Ito ay nararapat lamang dahil sa paghahandog din naman ni Jesus ng Kanyang buhay para sa atin. Amen? Tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutang ito o kung tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Paano makakapagtagumpay ang mga mananampalataya upang hindi sumang-ayon sa takbo ng mundong ito? Sabi nga po sa verse 2, ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Ginawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kailangan natin itong marinig sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain katulad nito, sa mga Bible study. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos, pag-aralan at pagnilay-nilayan. Ang gawain ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ang tanging kapangyarihan sa mundo na makapagpapabago sa atin mula sa pagiging makamundo tungo sa tunay na espiritualidad. Sa katotohanan po, ang salita ng Diyos ang tanging nating kailangan upang maging karapat-dapat tayo at handa sa lahat ng mga mabubuting gawain. At ang resulta nito ay mauunawaan natin na ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So ano po ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos para sa bawat mananampalataya? Ang maging isang buhay na handog para kay Hesukristo.
Yan po ang isa-isip at isabuhay natin. Ano pa po? Pangalawa, itoon ang pag-iisip sa mga bagay na maka-Diyos. Sabi po yan sa Filipos 4, talatang 4 hanggang 9. Magalak lagi kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang sulat po ito ni Pablo ay tungkol sa kung sino si Kristo sa ating buhay, sa ating isip, kung sino si Kristo bilang ating layunin, at si Kristo bilang ating lakas at kagalakan sa gitna ng mga pagdurusa at kabalisahan. Bilang mananampalataya ay maaari tayong magalak at maaari nating maranasan ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos kung ipauubayan natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan at kung hihingin natin sa Kanya ang lahat na ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Lahat po ng tao ay gustong lumigaya. Kaya lang, hindi natin alam kung paano makakamtan ang tunay na kaligayahan. Dahil hindi talaga alam ang tunay na kahulugan nito. Sa katotohanan, maraming tao ay sinusukat ang kaligayahan sa pamamagitan ng mga material na bagay. O yung pampisikal na damdamin. Yung iba sasabihin, kung marami lang akong pera, magiging maligaya na ako. Di po ba? Kung makakapunta lang ako sa ibang bansa, magiging maligaya na ako. Kung magiging mayaman lang ako at sikat, magiging maligaya na ako. Kung magkakaroon lang ako ng bahay sa sakyan, magiging maligaya na ako. Yung mga ganon, di po ba? Pero hindi po ito totoo. Dahil maraming tao ang meron na ang mga bagay nito, ngunit hindi pa rin sila maligaya. Yung iba nga ay nagpapakamatay na kahit yung mga mayaman, yung mga meron na . Ang makapagbibigay lang sa atin ng tunay na pangunawa sa kahulugan ng kaligayahan ay ang salita ng Diyos. Itinuturo ng Panginoon na walang anuman sa mundong ito ang makapagbibigay ng satisfaction. Sabi nga po ng Panginoong Jesus ay ano ang mapapakinabang ng tao? Kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Halimbawa po si Pablo habang nakakulong, hindi tiningnan ni Pablo ang kanyang sarili at ang kanyang kalagayan. Palagi siyang nakafocus sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. Naaakayin siya at ilalaan ang para sa Kanya. Gayunpaman, sinabi niya na magalak kayo. Inulit pa nga niya ito. Magalak kayo. Magpasalamat din tayo sa Diyos. Kahit maliit ang bahay natin, mayroon tayong natitirahan. Di po ba? Kahit tuyo ang ulam natin, mayroon tayong nakakain. Mayroon tayong dinadamit na isinusuot kahit butas. Magpasalamat po tayo sa Diyos kung ano ang binigay niya sa atin. May dahilan tayo upang magalak. Kung nagising tayo kaninang umaga na may higit na kalusugan kaysa milyong-milyong na nagkakasakit araw-araw. Count your blessings, sabi ika nga. At mararanasan natin ang kapayapaan kung ipagkakatiwala natin sa Diyos. Kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, ang
ang ating mga nararanasan. Di po ba? Sabi nga po dito sa verse 8 to 9, na hindi lamang isipin ang tungkol sa mabuti, isipin din ang tungkol sa katotohanan. Magpasya tayo na itama ang ating mga isip sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Sa madaling salita, kung pupunuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos, walang puwang ang takot, walang puwang ang pag-aalala, at walang puwang para sa kasalanan at kasamaan. Pinangakawan tayo ng Diyos ng parehong kagalakan na naranasan ni Pablo kahit na siya po ay nakakulong. Kung lagi nating itutuon ang ating isip sa Diyos at sa Kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po ay sapat na. Amen? At ang pangatlo po, kung ano ang mga pasyang kinakailangan gawin natin upang tayo ay mabago tungo sa Kanyang wangis. Pagpasyahan kung tayo ay mamumuhay na malaya na o mananatili pa ring alipin. Kahit na tayo ay mga Kristiyano na at nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, kahit na nabago ang ating mga pag-ibig at mga pag-iisip, habang tayo ay nasa sa katawang laman pa rin, ating maramdaman ang mga tukso at akit ng mundo at ang udyok ng laman. Ang karapatan at kapangyarihang iwaksi o pagbigyan ito ay nasa sa atin na. Pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kaya na nating lumakad sa panibagong buhay sa Panginoong Hesus. Malaya na ba o alipin pa rin tayo? Una po, ang Kristiyano ay pinalaya na. Ayan, sinasabi po yan sa Galatians 5 verse 1 to 6. Sabi po diyan, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong kautusan. Kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Ang sabi po dito ni Pablo ay, stand firm, huwag patitinag. Saan tayo magpapakatatag? Sa atin pong pananampalataya. Bakit po? Dahil tayo ay pinalaya na ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Hindi na kailangan magpatuloy sumunod sa anumang religious ritual para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin, binabaliwala natin ang gawa ni Kristo sa krus. Huwag tayong patitinag, huwag maniniwala sa maling gospel. Malaya na nga tayo, pero hindi ibig sabihin na malaya na tayo na gawin ang gusto nating gawin. Kung gano'n ang pag-iisip natin, sabi ni Pablo, ay hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. May struggle pa rin po tayo tungkol sa mga makamundong pagnanasa. Amen? Pero kung nasa atin ang Holy Spirit, ay makakalakad tayo sa Espiritu. Dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa mga sinful desires na nasa atin pa. At sa verse 6 ay sinasabi dito na baliwala na ang circumcision dahil sa natapos ng ginawa ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin ang pananampalataya natin ay wala ring ginagawa.
Dapat ang pananampalataya natin ay nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Ibig sabihin, hindi lang ang sarili ang isipin natin. Isipin natin ang ating mga kapatid na nahuhulog na sa kasalanan at kailangang paalalahanan. Hindi lang ang sariling problema ang intindihin, pati na yung burdens ng iba, yung problema ng iba. Tulungan natin sila sa prayer, encouragement. In short po, gumawa tayo ng mabuti para sa iba, lalo na sa ating mga kapatiran sa iglesia. Magpasya tayong mamuhay sa kalayaang tinanggap natin. Kalayaan sa pagsunod sa Diyos at paggawa ng mabuti. Amen. At number 2 po, ang Kristiyano ay dumaranas pa rin ng tukso at akit ng kasalanan. Sinasabi rin po yan sa Galatians 5 verse 16 to 26. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag na ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan o pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa araw-araw na buhay po natin, dapat po ay hinahayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang nagkokontrol sa buhay natin. Pero ibig sabihin po wala na tayong gagawin. Kaya nga po ang sabi dito, lumakad sa Espiritu. Lumakad ang ginamit na salita dito ni Pablo. Lumalakad tayo sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Hindi po ito tulad ng aapak na lang tayo sa escalator at iaakyat na tayo sa taas o kaya ibababa tayo. Ito po ay tulad ng pagsasagwan kung tayo nakasakay sa isang bangka. Nagsasagwan tayo na kontra sa agos o ano ba tawag doon? Ayon sa agos. Yun po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin may effort po tayong ginagawa. Di po ba? Kaya nga po kung nagnanasa tayong gumawa ng kasalanan, ay mapipigilan ito kung lalakad tayo sa patnubay ng Espiritu. Kung gusto nating magapi ang mga kasalanan sa buhay natin, ay araw-araw po tayong magpasakop sa nais at paggabay ng Espiritu. Araw-araw po, hindi lang sa pag-araw ng linggo. Dapat ang paglakad sa Espiritu ay kasama na sa pang-araw-araw na buhay natin. Huwag tayong hihintong makinig at sumunod sa udyok ng banal na Espiritu. Sa ating mga Kristiyano, sinasabi po nga dalawa ang magkatunggali. Ang Espiritu na nasa atin na at ang kasalanang bagamat natanggal na ang kamandag ay nagnanais pa rin na sakngalin tayo. Nais pa rin na sila masunod sa ating mga buhay. Nais pa rin na makanker tayo ng kasalanan na ito. Kailanman ay hindi po magkakasundo ang dalawang ito. Sa loob natin ay nais nating sumunod sa kalooban at mga utos ng Diyos, ngunit may pagnanasa tayong makasarili na pumipigil sa atin. Ito po ang madalas na mangyari sa atin. Kaya nga po, bagamat laging nakikipagtunggali ang kasalanan, ay hindi ito dapat magkaroon ng kontrol sa ating buhay. Huwag na tayong paalipin sa mga gawa ng laman. Ano-ano ang mga ito? Yung nga po, sinabi doon sa verse 19 to 21,
pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsampa sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, at marami pang iba, paglalasing, kalayawan. Yan po ang mga ah, gawa ng laman. Ang mga ito ay dulot ng pagsunod natin sa kasalanang nananatili pa rin sa atin at hinahayaan nating mahayag sa iba't ibang paraan. Ang mga gawa ng laman ay mga gawain na dapat nating aminin at pagsisihan sa Diyos sa mga bagay na siya lang ang makakagawa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan tanggapin ng Kristiyano ang espiritong ipinangako. Ang buhay Kristiyano ay buhay espiritual na magagawa lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung wala ito, ay walang katiyakan kung ang ginagawa ba natin ay sa Diyos o sa sarili lamang. Gaano man kaganda ito. Aminin natin hindi natin kaya at hilingin ang lakas na nagmumula sa Espiritu upang magawa nating makalakad sa Espiritu. Huwag po tayo magtiwala sa ating mga sariling lakas na ang dulot ay kasalanan. Magpasya tayong huwag paalipin sa mga gawa ng laman. Sa halip ay mamuhay tayo sa araw-araw ng ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi, ano po ang may babala dito ni Pablo? Ang gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Magpasya po tayo kung tayo mamumuhay ng kalayaan na mananatili pa sa kasalanan o hindi na. Amen? At ang pangatlo po, ang Kristiyanong tunay na umiibig ay magtatagumpay. Yan po ang kagandahan dyan. May katagumpayan. Tunay na tagumpay. Sabi po sa Romans 8:31-39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila ay parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan na ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? May katagumpayan na po tayo sa ating buhay pananampalataya kung tayo ay magpapasyang magtiwala sa Diyos. Ang sabi po dito ay kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maaaring lumaban sa atin? Ang Diyos ay para sa atin. So ano po? Walang sino man ang maaaring lumaban sa atin. Siya ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Lahat ng kanyang pinaplano at ginagawa ay para sa ikabubuti natin. Ang kaligtasan natin na sa simula't simula pa ay nasa isip at puso na niya. Kaya nga po pinadala niya ang kanyang anak para sa atin. Dahil kay Kristo ay napanumbalik tayo sa Diyos, napatawad, natanggap, at itinuring na matuwid. Walang sino man ang makapagbabagsak at makakasira ng buhay na bigay sa atin ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo na. Tulad nga po ng sinabi ng Diyos kina Moses, kina Gideon, kina Joshua, anong sabi ng Diyos sa kanila? Huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Di ba nagtagumpay sila sa pinagagawa ng Diyos sa kanila? Kaya nga pagpatong-patong na ang problema natin, huwag po tayong matakot. Huwag mabahala dahil nasa panig natin ang Diyos. Amen? Pinapaalala din sa atin Apostol Pablo na hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang minamahal na anak na si Jesus. Binigay para sa ating lahat upang maligtas tayo, bagamat hindi tayo karapat-dapat.
Kaya pong ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Hindi nga niya ipinagkait ang kanyang minamahal na anak na si Jesus eh. Hindi po ba? Binibigay niya para sa lahat upang tayo ay maligtas bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ano pa kaya yung maliliit na bagay na hinihiling natin? Hindi po ba? Hindi lang mga material na bagay, kundi maging sa spiritual. Ito po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay sa atin, binibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Sinabi rin po dito ni Pablo na hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo, maging ng kaguluhan na tumutukoy sa mga hirap na nararanasan natin sa buhay at mga kaguluhan sa paligid natin. Kapighatian, pag-uusig na nararanasan ng ibang mga kapatid natin, pagkagutom, mga panganib, at sa huli nga, sinabi pa, maging sa kamatayan. Lahat ng yan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo, bagamat mahirap ang buhay Kristiyano. Huwag nating asahan na madali ang buhay para sa mga Kristiyano. Maaari pa pong maging mas mahirap pa ang buhay Kristiyano. Kaya lang po, ang pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya ay hindi po kumukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So, yun nga po, ano po ang mga kinakailangan gawin natin upang tayo ay mabago tungo sa kanyang wangis? Pagpasyahan po natin kung sino ang higit na iibigin. Pagpasyahan po natin kung alin ang higit na pagtutuunan ng isip. At pagpasyahan natin kung tayo ay mamumuhay na malaya na o mananatili pa rin alipin. Maraming salamat po. Sana po may natutunan tayo sa ating pag-aaral. God bless po.